Magandang araw sa inyo mga kadadi. Napakainit nga po pala ng panahon ngayon. Kaya mga kadadi, huwag tayong aalis kung hindi naman po importante ang pupuntahan natin. Tara mga kadadi, bago tayo magluto mag-shoutout muna po tayo sa mga followers natin dyan. Pasensya na po sa mga hindi po natin na-follow. Baka na po tayo magkaroon tayo ng violation pagka sumobra po tayo sa pag-follow. At sa mga nagtatanong po kung taga saan po ako, taga Santa Rosa, Nueva Ecija po ako. Malapit lang po ako kila Sir Gavin sa Cabanatuan City. Kaya kung gusto po nyong makita ang lugar namin mga kadadi, comment below naman po. At pupuntahan po at ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang Nueva Ecija mga kadadi. Sino na po ang nakapunta dito sa Nueva Ecija mga kadadi, comment below naman po. Comment yes naman po kayo mga kadadi kung nagustuhan po nyo ang video ito bago tayo magsimula magluto. Ginagawa ko nga lang po ito din mga kadadi, pagbablog nito ay para sa aking anak. Napakaganda nga po, di ba? At tara mga kadadi, tuturo ko naman po sa inyo kung paano ko itong niluto ang ginisang mais natin. Napakasarap nga po at ang unang ginawa ko nga lang po dito mga kadadi ay hinugasan ko nga lang po ang mais natin nabili sa palengke. At kung baka nga po kung ano-ano na nga po ang gumapang dito. At dito naman po pagkayari natin hugasan ay kadkarin na nga po natin itong mais natin at daan-daan lang po sa paggamit ng pagkadkad at baka tayo masugatan. Sa pagluluto nga lang po nito mga kadadi, napakahirap sa pagkadkad pa lang ingali ka na. Kahit ilang piraso pa lang po nakakadkad ko dito ay nakakapagod din po. Napakaganda naman po ang kinalabasan at dito ay naggayak na po tayo ng bawang sibuyas at iwain lang po natin ng ganito kaliliit. At bumili nga rin po ako dito mga kadadi ng baboy, 50 pesos nga lang po at ginisa ko nga lang po dyan. At hinayaan ko nga lang po mag golden brown mga kadadi ng ganito. Pagka ganyan na, ilagay na nga po natin ang sibuyas bawang. At di ko na nga po tinanggal dyan ng baboy mga kadadi dahil nga po okay naman po yan. At igisa na nga po natin ng ganito. Pagkayari nga po ilagay na nga po natin itong kinadkada nating mais. Umot ko nga lang po yung pinaglagyan ng mais natin at gaya po ganyan ang kulay ng tubig. At halo ko nga lang po yan mga kadadi at naglagay uli ako ng tubig. Ganito lang po talaga ako magluto mga kadadi. Tinatansya ko muna po ang tubig. Baka nga po tayo masobran at di nga po ito lumapot. At ilagay ko nga rin po uli ng tubig yan at sa tingin ko nga po kulang pa nga po. Tinalo-halo ko lang po yan. At naglagay na nga rin po ako dito ng pampalasa natin patis. At ilagyan ko na nga rin po ito ng daon ng marunggay. Sa paglalagay ko nga lang po yan mga kadadi ay gusto ko nga po kasi kumakapit dun sa may mismong sauce ng mais natin. At tinikman ko na nga po yan at kulang pa nga po sa lasa. Kaya nilagyan ko na nga po uli ng patis. At tinaktakan ko na nga po ito ng black pepper o paminta. Hinalo-halo ko lang yan mga kadadi. At ito nga po ang kinalabasan. Malapit na nga pong maluto ang ating ginisang mais. Kita naman nyo mga kadadi kung gaano kadaling lutuin ng ginisang mais na to at napaka-healthy at pwede natin ipakain to sa mga anak natin. At itong pang pinali natin, lagyan ko na nga lang po ng toyo yan mga kadadi para magkaroon naman po ng kaunting kulay at minekos-mekos ko na nga po yan o kaya inalo-halo lang. Yan na po at luto na nga po ang ating ginisang mais. Napakalapot niya at napakasarap. At sa pagluluto nga mga kadadi ay tansya-tansya lang. Huwag po nating minamadali. Dahil nga po pag ito'y nasobran, di na po natin kayang ibalik. Comment below naman po mga kadadi kung tagasang kayo para malaman namin kung saan umaabot ang bidyong ito. At pakipalo naman po ang ating account para sa mga susunod na upload natin ay ma-update po kayo. Maraming pong salamat. Ito po si Daddy Mike Kitchen na laging nagsasabing mas piliin nyo pong laging masaya. Bye bye po!